Yes, Ron from RonaldDJ.com. So here to for another video. And finally, after a number of years since yung nagkaroon na invite tayo sa kanilang kauna-unang video launch. As in, wala pa nung pandemic. As in, nakairam na rin tayo ng phone from Itel Philippines. So ito yung kanilang official commercial unit. Yes, eto tutukan nyo kasi nakuha natin yung official commercial unit ng Itel RS4, which yung kanilang recently launched na budget na gaming phone I mean. Ito yung kanilang pinagmamalaki na merong MediaTek Helio G99 Ultimate. Huwag niyong kakalimutan yung Ultimate kasi sa benchmark numbers is malaki yung improvement niya compared sa normal na G99 processor on this one. So this one, makita niyo yung kanyang official commercial unit. Ito yung kanyang box. Dalawang variants kasi yung binebenta ng RS4 ng Itel. So nakuha natin yung pinaka highest form or yung highest variant on this one, which is 12 gigs plus meron pa siyang additional 12 gigs na kakain na kuha doon sa kanyang storage for a total of 24 gigs RAM. Pero mas gugustuhin natin na standard na 12 gigs RAM lang na kung yung physical RAM talaga nagamit on this one. Tapos 256 gigs of storage. Tapos meron siyang partnership with Free Fire. So ito yung gilid. So pinagmamalaki niya na guys sa mga transient devices like Infinix and yeah, yung under ng transient umbrella is nasa under siya ng car care. So 12 months warranty, and nakita natin sa database lumalako na rin yung kanilang mga service center sa Pilipinas. So lalo kung tiga probinsya ka and you're looking for a budget gaming phone ka nga. So ito yung the rest of the specs, makita nyo na lang. Feel free to pause on this one. So ito nga, naka G99 Ultimate, 45 watts, 120 Hz refresh rate, mega memory, 5000 mAh battery, 45 watts na Type-C, Android syempre, and meron siyang 50 megapixel and the rest of the specs. Papakita natin yung itsura mismo, or papakita natin yung nasa package pa na iba. So syempre sa kada phone syempre merong TPU case, may hint na kayo kung yung camera girl nito on this one, SIM ejector pin, USB-C cable, the Itel user manual, and yung kanyang 45 watts. Kitang-kita naman na 45 watts yung gamit itong Itel RS4. So check natin yung mismong phone. And syempre ito na yung yung mismong kabalat muna bago magbuksan yung phone. So here it is. Nakuha natin is yung dark colored na RS4 ng Itel. So napansin nyo on this one, yeah, obviously naman for a budget din natin pagkakaila na plastic like na material tong likod on this one. Pero ang nagustuhan ko sa kanya dito, parang nakita natin to for a few years back na yung brush metal na texture nito. Pero maganda din sa kanya is hindi siya ma-fingerprint magnet. Tapos ito yung kanyang camera grill na merong 50 megapixel camera on this one. Syempre ito mga dagdag pa lang material lang ito on this one. Meron nga pa siyang Android 13 nga pala itong loob ng phone na to. So nandito yung 8 megapixel camera. Tapos syempre, it's been a while na isa sa para ma-hide sa nagpamura na itong phone na to is HD lang yung display on this one. So 6.26 inch 720 by 1612. So more than HD, pero 20:9 aspect ratio. So napaka tangkay itong phone na to. So ito yung power unlock button and the fingerprint sensor. This one given din kasi LCD display lang yung display nito. Then yung volume rocker sa ilalim, ito yung single speaker, USB-C cable, yung 3.5 audio jack, and pin hole. Refreshing na naka-encounter tayo ng mga 3.5 audio jack on this particular price. So ito another speaker nga pala, this one. Tapos itong SIM ejector pin on this one.
Napakaayos, not bad for its price na 7,499. Huwag yung pansinin yung mga video na sabi na sa 5,000 lang to, 4,000. Kasi nakuha natin yung official commercial unit. Nakalisting ito doon sa Orange app. Ang official price nito is 7,499 pesos. So, buksan na natin yung loob on this one. Ito na yung itsura nung ITEL RS4 pa sa unang boot natin. Dinark mode lang natin on this one and naglagay lang tayo naka-on lang yung wifi on this one. So, it's been a while. Tagal ko lang din nakaka-encounter ng ITEL UI for a number of years. Ika nga. So, silipin natin yung tarap. Yan. So, ito yung kanyang control center. Napakalaking pagbabago. Simula nung huli tayo nakakuha ng ITEL phone. Comparison na ito nung control center, it's bit inspired do sa isa pang phone brand, pero hindi naman siya kamukha. Kaya ganun din yung implementation. Parang swipe ka dito sa kanan, ito yung makita mo yung mga wifi, mobile data, bluetooth, volume, yung personal hotspot. Tapos pag sa kaliwa naman is yung kanyang notifications. Pareho lang naman. Tapos ang pinakamaganda nga pala dito, sa first boot up nito, unlike sa ibang mga phones na ikaw po yung gagawa ng app drawer, lalo kung ikaw yung gagawa ka ng, sabihin ikaw yung sanay na sa app drawer. Ito by default nakabukas na yung app drawer. So ito, sinetup lang natin ito kasi old school pa rin ako. Although may mga swipes pa rin. Gusto ko pa rin may navigation dock on this one. So, yan. So, lalabas yung formation this one. So, yeah. Basics lang naman. And, so far, nung nakita ko nga pa rin pala yung, di mabigyan ng justice nito. Yung 120 Hz for a budget nito is smooth. And ang maganda rin pala dito sa ITEL nga pala, napakita natin sa inyo yung sa battery. Medyo nakakalita lang ng konti na yung battery lab is yung battery na setting do sa ibang phones. Ang maganda dito sa ITEL RS4, may tatlong options na charging, yung todo, yung yan, yung sabihin yung power charge. Yan, ito yung tinuturo ko. Hypercharge or power charge yung feature ng ITEL RS4 na kusan. Merong tatlong klaseng charging on this one. Yung hypercharge, para lang todo yung 45 watts na magaan mo. Yung smart charge, intelligent adjust charging speed for the best charging effect. Depende yun sa, lalo kung gumagamit ka ng games. And low temp charge, which reduce the battery temperature while charging, extend its battery life. Ito yung para sa mga di masyadong nagmamadali, as long na malatil sa charger. At the same time, you're getting pinapahaba mo ng konti yung battery life ng battery sa loob nito. Kasi yung hypercharge, napansin ko minsan sa ibang mga phones na pag sobrang lalakas nung todo yung charging mo, is minsan nade-deteriorate din yung battery sa loob after a few years. Although wala pa naman tayo nakita na official statement from ITEL Philippines or sa kanyang mga socials na ano yung maging battery lifespan nito if ginamit mo siya, for example, after 2 years na todo na ginamit mo na 45 watts charging. So, the written review will be up on the website. Lagyan natin sa description or sa pinned comment section. And so far, I'm impressed. Impressed ako doon sa 7,499 price tag nito. Yan, inabot yung iba, umabot pa sa 5,000 plus on this one. Pero doon tayo sa realidad na kung ano yung official price. So, I hope you like this unboxing and also our first check of the ITEL RS4. Ito yung unang pag-check natin ng ITEL smartphone for a number of years. And I hope hindi pa ito yung last. Hopefully, more pa from ITEL. Another namin sa mga phones from ITEL. So, please like and subscribe to this channel. Follow social media description below and click the subscribe button. Also, follow and share this video. This run from RonaldDJ.com. Thank you very much for watching.